Isang nakatutulig na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa Barrio Aguas Negras. Ang sigaw na iyon ang biglang pumunit sa mainit at malamyos na hangin ng Mayo. Isang tunog na puno ng purong takot na hindi nababagay sa masayang pagdiriwang nakatatapos lamang. Para kay Leo, na nakatayo sa may tarangkahan ng kanilang bahay, ang sigaw ay parang isang matalim na kuko na kumalmot sa kanyang dibdib. Huminto ang pagtibok ng puso niya sa isang segundo bago ito nagpapatuloy sa sunod-sunod at malakas na pagkabog na tila gustong kumawala. Ang sigaw na iyon, alam niyang nanggaling sa direksyon ng bahay ni Ligaya. Ilang sandali pa lang ang nakalipas, ang isip niya ay puno ng imahe ng dalaga. Si Ligaya, ang reyna ng Flores de Mayo ngayong taon. Nakikita pa niya sa kanyang balintataw ang dahan-dahang paglakad nito sa prosesyon. Suot ang isang puting-puting bestida na tila hinabi mula sa sinag ng buwan. Ang korona ng mga sariwang bulaklak ng sampagita sa buhok nito ay nagkakalat ng halimuyak na mas matamis pa sa amoy ng mga kandilang tangan ng mga deboto. Bawat ngiti ni Ligaya ay parang isang pangako, isang hiwagang gusto niyang tuklasin. Pre, grabe. Bulong sa kanya kanina na nasatuan ni Nina ng matalik niyang kaibigan na si Kyle habang magkatabi silang nanonood sa gilid ng daan. Lakas ng tama mo kay Ligaya, ano? Para kang nakakita ng aparisyon. Napangiti lang si Leo. Hindi maalis ang tingin sa dalaga. Sino ba namang hindi? Sagot niya. Ako. Mabilis na tugon ni Kyle na may kasamang pagnguso sa direksyon ng isa pang sagala. Mas tipo ko si Liwayway. Mas may dating. Palaban, si Liwayway, ang kakambal ni Ligaya. Magkamukhang magkamukha sila, ngunit kung si Ligaya ay parang isang mahinahong lawa, si Liwayway naman ay parang isang mabilis na agos ng ilog. At si Kael, na lumaki sa mga kwento ng baryo, ay laging may paghanga sa mga babaeng may matapang na kalooban. Bilang isang taga-Maynila na umuwi lang para magbakasyon. Para kay Leo, ang lahat ng ito ay parang isang eksena sa pelikula. Ang Barrio Aguas Negras, na nakatago sa likod ng malawak na mga tubuhan, ay may sariling ritmo, sariling mga paniniwala na malayo na sa kanyang mundong kinagisnan. Ang mga tao rito ay naniniwala sa mga duwende sa punso, sa mga kapre sa malalaking puno ng akasya, at sa mga aswang na nag-aanyong hayop sa gabi. Mga kwentong kinakatakutan niya noong bata pa siya, pero ngayon ay mga biro na lang na tinatawanan niya. Huwag kang masyadong magpagabi sa labas, Leo. Paalala ng kanyang ina. Si Aling Teresita mo tuwing aalis siya. Hindi mo kabisado ang mga lagusan dito. Pero ngayong gabi, walang puwang sa isip niya ang mga pamahin. Ang tanging nakikita niya ay ang pag-asang bukas, sa wakas, ay magkakaroon na siya ng lakas ng loob na kausapin si Ligaya. Natapos ang prosesyon at nagsimula ang maliit na salo-salo sa plaza. Nagkakantahan ang mga matatanda, naghahabulan ang mga bata. Ang hangin ay puno ng amoy ng bibingka at puto bumbong. Normal ang lahat. Masaya ang lahat. Hanggang sa isang matinis na iyak ang pumailan lang. Mas malakas kaysa sa musika. Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Isang ina ang humahagulgol, palinga-linga. Ang mukha ay nababalot ng purong sindak. Biglang tumigil ang tawanan. Namatay ang tunog ng gitara. Lahat ng mata ay napunta sa babaeng halos maglupasay na sa paghahanap. Ang kanyang 5 taong gulang na anak na lalaki ay nawawala. Biglang nagbago ang anyo ng gabi.
Ang dating masayang pagtitipon ay naging isang magulo at nag-aalalang pulutong. Naghiwa-hiwalay ang mga tao, tangan ang kanilang mga gasera. Sinisigaw ang pangalan ng bata. Baka napadpad lang sa may tubuhan, sabi ng isang matanda. Nako, delikado dyan. Oras pa naman ng mga hindi natin nakikita, sagot naman ng isa pa. Sumama sila ni Kael sa paghahanap. Naramdaman ni Leo ang paglamig ng hangin habang papalapit sila sa gilid ng plantasyon ng tubo. Ang mga tubo na mas matangkad pa sa tao ay tila mga pader na nagtatago ng kung anong kadiliman. May kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na pinipilit niyang isantabi bilang dalalang ng sitwasyon. Hindi nagtagal, may sumigaw. Nandito siya! Nakita ko na! Nakita nila ang bata. Nakaupo ito sa isang sulok sa ilalim ng isang puno ng aratiles sa mismong hangganan ng tubuhan. Nakatingala ito, hindi kumikibo, at ang mga mata ay nakatitig lang sa kawalan, tila may tinitingnang hindi nila nakikita. Nang buhatin ito ng kanyang ama, hindi ito umiyak o nagsalita. Niyakap lang nito ang leeg ng ama, ngunit ang tingin ay nanatiling blangko at malamig. Salamat sa Diyos at ligtas siya, sabi ng mga tao. Nagpatuloy ang pagdiriwang, pero may nagbago na. May isang latay ng kaba na naiwan sa hangin. Umuwi si Leo na dala-dala ang pakiramdam na iyon. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang isipin ang blangkong mga mata ng bata. Pero pilit niyang iwinaksi ito. Guni-guni lang, pagod lang. Nakatayo siya ngayon sa kanilang tarangkahan, pinagmamasdan ang tahimik na daan. Iniisip pa rin ang ngiti ni Ligaya nang ang nakatutulig na sigaw na iyon ay bumasag sa lahat. Hindi na siya nag-isip. Automatiko siyang tumakbo. Ang bawat hakbang niya ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Sumunod sa kanya si Kael at sa likod nila, nagsilabasan na rin ang ibang mga kapitbahay mula sa kanilang mga bahay. Dala ng parehong pag-aalala. Parang isang masamang panaginip na nauulit. Ang takot na naramdaman kanina sa plaza ay bumalik. Pero ngayon, 100 beses na mas matindi. Dahil alam niya kung kaninong bahay ang tinutungo niya. Nang dumating siya sa tarangkahan, nakita niya si Mang Celso, ang ama ng kambal, na nakaluhod sa lupa. Ang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Paulit-ulit na ibinubulong ang mga pangalan ng kanyang mga anak. Ang pinto ng kanilang bahay ay bukas na bukas, umuugoy sa ihip ng hangin na tila nanunuya. Wala na roon si Ligaya. Wala na rin si Liwayway. Ang umaga ay dumating ng walang anumang anunsyo. Basta na lang sumilip ang kulay abo na liwanag sa pagitan ng mga dahon ng niyog. Isang liwanag na hindi nagdala ng pag-asa kundi ng bigat sa dibdib. Walang natulog sa baryo Aguas Negras. Ang bawat tahanan ay nag-iwan ng bukas na ilaw sa kanilang mga bintana. Isang tahimik na pagbabantay. Isang kolektibong panalangin na sana'y may dalang magandang balita ang pagsikat ng araw. Pero wala. Ang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigaw. Ang dating masayahing baryo ay nabalot ng isang kumot ng takot at pag-aalala. Ang buong magdamag na paghahanap ay walang naging bunga. Tanging ang mga yapak ng mga naghahanap at ang pagaspas ng mga dahon ng tubo ang maririnig. Kasama si Leo sa isa sa mga grupong naghahanap. Katabi si Kael. Bawat hakbang niya sa malagkit na putik ng tubuhan ay parang ang bigat. Dinadala ng bawat hibla ng kanyang pagkatao ang bigat ng pagsisisi.
Bakit hindi niya agad inalam kung ano ang nangyari? Bakit hinayaan niyang lamunin siya ng sarili niyang mga pangarap tungkol kay Ligaya, habang ang panganib ay gumagapang na pala sa paligid? "Huwag mong sisihin ang sarili mo, pre," sabi ni Kyle. Tila nababasa ang nasa isip niya. Mababakas din sa mukha nito ang pagod at pag-aalala. Walang may gusto nito. Hindi sumagot si Leo. Paano niya sasabihin kay Kyle na ang huling imahe sa isip niya bago ang sigaw ay hindi ang panganib, kundi ang mukha ng dalagang ngayon ay nawawala? Nakita niya si Mang Celso. Ang dating matigas at striktong anyo nito ay gumuho na. Ang mga mata niya ay namumula. At ang kanyang mga balikat ay nakakuba. Tila pinapasan ang buong daigdig. Nang mapadaan si Leo sa harap nito, isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Mang Celso. "Kung ano-anong bago ang daladala ninyong mga tagalungsod dito," sabi nito sa isang garalgal na boses. "Ginugulo ninyo ang katahimikan ng aming baryo. Hindi iyon isang paratang. Iyon ay isang hinaing ng isang amang nawawalan ng pag-asa. Naghahanap ng kahit anong mapagbubuntunan ng sisi." Walang nagawa si Leo kundi ang yumuko at magpatuloy sa paglalakad. Buong araw silang naghahanap. Sinuyod nila ang bawat sulok ng tubuhan, ang pampang ng ilog, at ang paligid ng abandonadong Azucarera de la Luna Roja, ang lumang pagawaan ng asukal na matagal nang kinatatakutan ng mga taga-baryo. Ngunit wala silang nakitang kahit anino man lang ng kambal nang magsimulang kumalat ang kulay kahel na sinag ng dapit hapon. Ang pag-asa ay unti-unti nang naglalaho, napapalitan ng malamig na pagtanggap sa isang posibleng trahedya. Nagpasiya ang mga kalalakihan na huminto muna at ipagpatuloy ang paghahanap kinabukasan. Pagod at bigo, sabay na naglakad pauwi sina Leo at Kyle. Ang daan na dati puno ng buhay ay isa ng malungkot na pasilyo. Bawat bahay ay may mga taong nakadungaw sa bintana, mga mukhang nag-aabang ng balita na alam nilang hindi darating. At doon, sa dulo ng kalsada, sa may hangganan ng baryo kung saan nagsisimula ang tubuhan, may dalawang figura silang natanaw. Nakatayo lang ang mga ito, magkatabi, tila mga estatwang inilagay doon. Ang kanilang mga puting bestida mula sa prosesyon ay puno na ng putik at mantsa ng lupa. Ngunit wala silang kahit isang galos. Si Ligaya at si Liwayway. "Ligaya!" sigaw ni Leo, at ang pagod sa kanyang katawan ay biglang napalitan ng isang malakas na bugso ng ginhawa. Nagsimula silang tumakbo papalapit. Ang mga tao ay nagsimulang maglabasan mula sa kanilang mga bahay. May mga bulungan ng pasasalamat at pagtataka. Nang makalapit si Leo, agad niyang hinawakan ang braso ni Ligaya. Malamig ito, kasing lamig ng tubig mula sa balon. "Saan kayo nanggaling? Anong nangyari?" sunod-sunod niyang tanong. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin sa kanya si Ligaya. Ang mga mata nito ay ang parehong magagandang mata na hinangaan niya kagabi. Pero may kulang. Walang kislap. Walang emosyon. Tila isang malalim at madilim na lawa na walang ilalim. "Naligaw lang kami," sagot nito sa isang patag na boses. "Naglalaro kami sa tubuhan at hindi na namin nahanap ang daan pabalik." Ganoon din ang sinabi ni Liwayway kay Kyle. Walang bakas ng takot o ng pagkagulat o kahit ng saya na sila'y natagpuan na. Nakatayo lang sila roon, kalmado, habang papalapit ang kanilang umiiyak na ama na si Mang Celso. Yinakap sila ng kanilang ama. Isang yakap na puno ng sakit at pasasalamat.
Ngunit ang kambal ay hindi gumanti ng yakap. Nanatili lang silang nakatayo. Ang kanilang mga braso ay nasa gilid ng kanilang katawan. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kawalan, sa ibabaw ng balikat ng kanilang humahagulgol na ama. May mali. Isang malakas na sigaw sa kalooban ni Leo ang nagsasabing mayroong napakalaking mali. Sinubukan niyang muling kausapin si Ligaya habang iginagaya sila pauwi. Nag-alala kaming lahat. Nag-alala ako. Lumingon ito sa kanya. Sa pagkakataong iyon, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Pero ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Salamat," sabi nito. "Pero ayos lang kami." At nagpatuloy na ito sa paglalakad. Hindi na muling lumingon. Umuwi si Leo na may magkahalong pakiramdam ng ginhawa at pagkabagabag. Masaya siyang ligtas ang kambal, pero hindi niya maalis sa isip ang lamig ng kanilang mga mata, ang kawalan ng emosyon sa kanilang mga boses. Pumasok siya sa kanilang bahay. Madilim sa loob, maliban sa liwanag mula sa kusina. Sumalubong sa kanya ang kanyang ina, si Aling Teresita. May hawak na baso ng tubig. "Salamat sa Diyos at nahanap na sila," sabi nito. Pero ang boses ay may panginginig. "Opo, Nay. Medyo kakaiba nga lang sila, parang tulala," sagot ni Leo habang nagpupunas ng putik sa kanyang sapatos sa may pintuan. Ang sahig na kawayan ay bahagyang basa mula sa pinagpunasan ng basahan kanina. Hindi sumagot ang kanyang ina. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mga matay ng lalaki sa takot. Ang mukha'y namumutla. "Nay, ayos lang po kayo?" tanong ni Leo. Dahan-dahang itinaas ni Aling Teresita ang nanginginig niyang kamay at itinuro ang sahig sa likuran ni Leo. "Anak," bulong nito. Ang boses ay tila isang sinulid na malapit ng mapatid. Bakit baliktad ang refleksyon ng anino mo sa sahig na basa?" Kumunot ang noo ni Leo. Tiningnan niya ang sahig. Nakita niya ang sarili niyang anino. Tama naman ang anyo, ngunit nang sundan niya ang direksyon ng daliri ng kanyang ina, napagtanto niyang hindi ang anino niya ang tinutukoy nito. Tinitingnan nito ang isang maliit na sanaw ng tubig malapit sa pintuan. Isang bakas na naiwan mula sa labas, at sa makintab na ibabaw ng tubig na iyon, nakikita pa rin ang isang refleksyon. Ang refleksyon ng isang babaeng nakaputing bestida na dumaan sa harap ng kanilang bahay ilang sandali lang ang nakalipas. Ang refleksyon ni Ligaya. Pero sa refleksyon, ang anino niya ay hindi nahuhulog sa likuran niya. Ito ay nasa harapan. Kinabukasan, sinubukan ni Leo na kumbinsihin ang sarili na ang nakita niya ay isang laro lang ng liwanag at ng pagod niyang isip. Isang baliktad na anino sa isang patak ng tubig. Kalokohan. Imposible. Ngunit gaano man niya subukang iwaksi, ang imahe ay nakatatak na sa kanyang isipan, kasama ng itsura ng purong takot sa mukha ng kanyang ina. Ibang-iba naman ang pananaw ni Kael. Para sa kanya, hindi iyon kalokohan. Iyon ay isang babala. "Sinabi ko na sa'yo, pre. May mali sa kanila." Maring sabi ni Kael habang nakaupo sila sa isang bangko sa ilalim ng puno ng mangga sa tapat ng tindahan ni Aling Nena. Siya ang mas hindi mapakali sa kanilang dalawa. Habang si Leo ay naghahanap ng lohikal na paliwanag, si Kael naman ay kumukuha ng mga sagot mula sa mga lumang kuwento na ipinamana sa kanya ng kanyang lolo Iro. Maaring dala lang ng trauma, katwiran ni Leo.
kahit siya mismo ay hindi naniniwala sa sarili niyang mga salita. Isipin mo, isang buong araw silang nawala sa tubuhan. Sigurado akong natakot sila ng husto. Natakot? Umiling si Kael. Pre, nakita mo ba ang mga mukha nila? Walang bakas ng takot. Walang bakas ng kahit ano. Parang mga manika. Maganda sa labas, pero walang laman sa loob. Nagpasya si Kael na siya mismo ang aalam. Gamit ang dahilan na mangangamusta, pumunta siya sa bahay ni Ligaya at Liwayway. Si Leo ay naiwan, nag-aalangan, pinipiling magmasid muna mula sa malayo. Liwayway! Tawag ni Kael nang makita niya itong nag-iigib ng tubig sa poso. Lumingon ito. Ang muka ay parehong-pareho pa rin. Ang mahabang buhok ay nakatali pa rin tulad ng dati. Kael, sabi nito sa patag na boses. Kamusta ka na? Nag-alala kami sa'yo. Sabi ni Kael, sinubukang ngumiti. Kumuha siya ng isang maliit na bulaklak ng sampagita mula sa halaman sa gilid ng daan at iniabot ito kay Liwayway. Para sa'yo. Paborito mo to, di ba? Iyon ang palagi niyang ginagawa dati. At si Liwayway ay palaging ngingiti. Aasarin siya at isusukbit ang bulaklak sa kanyang tainga. Ngunit ngayon, kinuha lang ito ni Liwayway at tinitigan. Walang ngiti, walang reaksyon. Dahan-dahan, sa pagitan ng kanyang mga daliri, pinisil niya ang bulaklak hanggang sa ito'y madurog at ang mga puting talulot nito ay nalaglag sa lupa na parang mga luha. Nanlamig si Kael. Bakit mo ginawa yun? Wala lang. Sagot ni Liwayway at ipinagpatuloy ang pagbobomba ng tubig. Tila walang nangyari. Hindi pa doon natapos ang mga kakaibang napansin ni Kael. Kinahapunan, nakita niyang nagbubuhat ng isang sakong bigas si Mang Celso mula sa karitela. Isa sa mga lubid ay biglang nabigtas at ang sako ay nagsimulang gumulong pababa. Bago pa man ito tuluyang bumagsak, isang kamay ang mabilis na sumalo rito. Kamay ni Liwayway. Napatanga ang lahat, pati si Mang Celso. Ang isang sakong bigas na iyon ay kailangan ng dalawang lalaki para buhatin. Ngunit si Liwayway, sa isang kamay lang, ay nasalo ito at naibalik sa karitela na parang wala lang bigat. Tumingin ito sa paligid, nakita ang mga nakangangang bibig ng mga tao at walang imik na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Pinuntahan ni Kael si Leo. Nanginginig ang buong katawan. Nakita mo ba yon? Nakita mo? Halos pasigaw niyang sabi. Imposible yon, Leo. Walang babae kahit gaano pa kalakas ang makakagawa nun. Hindi na makatanggi si Leo. Nakita niya ang lahat, ang durog na sampagwita, ang pambihirang lakas, at ang pinakanakakakilabot sa lahat, ang mga mata. Mamayang gabi, habang pauwi na sila, napadaan sila sa isang bahay kung saan may isang sanggol na walang tigil sa pag-iyak. Sa bintana ng katapat na bahay, sa ikalawang palapag, nakita nila ang isang anino, si Liwayway. Nakatayo ito sa dilim, nakadungaw, nakatingin sa umiiyak na sanggol sa kabilang bahay. At sa mukha nito, sa unang pagkakataon mula nang bumalik ito, may nakita silang isang emosyon. Isang mangiti, ngunit hindi ito isang ordinaryong ngiti. Ito ay isang ngiti ng pagkagutom. Isang ngiti na nagparamdam kay Leo na tila may isang balde ng nagyayelong tubig ang ibinuhos sa kanyang likod. Kailangan nating malaman kung ano sila. Desperadong sabi ni Leo.
Ang kanyang pagiging lohikal ay tuluyan ng gumuho at napalitan ng purong takot. May isa lang akong alam na makakasagot sa atin, sabi ni Kael. Ang kanyang mga mata ay seryoso at determinado. Kailangan nating puntahan si Lolo. Si Lolo Iro, ang ermitanyo ng Baryo Aguas Negras. Nakatira siya sa isang maliit na kubo sa dulo ng baryo, malayo sa mga tao. Sinasabi ng mga matatanda na isa siyang santiguar noong kanyang kabataan. Isang manggagamot at tagapagtanggol laban sa mga masasamang espiritu. Ngunit pagkatapos ng isang hindi maipaliwanag na trahedya sa Aso Carrera, maraming taon na ang nakalipas. Bigla na lang siyang nanahimik at itinakwil ang kanyang dating tungkulin. Para sa mga kabataan, isa lang siyang ulyanin at kakaibang matanda. Ngunit para kay Kael, siya ang kanyang lolo. At sa mga sandaling ito ng kababalaghan, siya ang kanilang huling pag-asa. Gabi na nang tahakin nila ang maputik na daan patungo sa kubo ni Lolo Iro. Ang tanging liwanag nila ay ang buwan at ang isang maliit na flashlight na dala ni Leo. Ang bawat kaluskos sa damuhan ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Kumatok sila sa pinto ng kubo. Ilang sandali ng katahimikan bago bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at mga matang. Tila nakita na ang lahat ng lihim ng mundo. Lolo, sabi ni Kael, humihingal. Tinitigan sila ni Lolo Iro. Una si Kael, pagkatapos ay si Leo. Ang mga mata ng matanda ay tumagos sa kaluluwa ni Leo. Tila binabasa ang takot na pilit niyang itinatago. Matagal na akong naghihintay sa inyo, sabi ng matanda sa isang mahinang boses na tila tunog ng mga tuyong dahon. Pumasok sila sa loob. Ang amoy ng mga pinatuyong halaman at kamangyan ay sumalubong sa kanila. Umupo ang matanda sa isang tumba-tumba. Tungkol po sa kambal, Lolo, simula ni Kael. Kinaligaya at liwayway. Hindi nagsalita ang matanda. Hinintay lang niya silang magpatuloy. May mga nilalang po ba na kayang nakawin ang anyo ng isang tao? Tanong ni Kael, diretso sa punto. Mga nilalang na may baliktad na anino at may pambihirang lakas. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tumingin si Lolo Iro sa isang sulok ng kanyang kubo, sa isang baul na puno ng alikabok. Dahan-dahan siyang tumayo, lumapit dito, at may kinuha mula sa ilalim ng kanyang papag. Hindi nagsalita si Lolo Iro. Ang tanging ginawa niya ay dahan-dahang inilapag sa maliit na mesa sa kanilang harapan ang isang bagay na nakabalot sa isang maruming tela. Nang buksan niya ito, isang malamig na kislap ang tumama sa kanilang mga mata. Iyon ay isang luma at basag na salamin. Ang mga gilid nito ay itim na at may isang malaking lamat na tumatawid sa gitna. Ngunit sa kabila ng itsura nito, mayroon itong kakaibang bigat at kapangyarihan na tila humihigop sa liwanag sa silid. Nakatitig si Leo sa basag na salamin. Ang utak niyang sanay sa siyensya at lohika ay nagsisikap na intindihin ang lahat, ngunit wala itong makitang katwiran. Isang lumang salamin? Anong magagawa nito laban sa lamig na nararamdaman niya sa tuwing maaalala niya ang mga mata ni Ligaya? Anong kapangyarihan ang taglay nito na sasagot sa kanilang mga tanong? Tila narinig ni Lolo Iro ang mga duda sa kanyang isipan. Hindi iyan ordinaryong salamin, binata. Mahinang sabi ng matanda. Ang mga matay nakapako sa refleksyon ng kanilang mga mukha sa basag na bubog. Marunong itong magpakita ng katotohanan. Nakikita nito ang kaluluwa o ang kawalan nito.
Nilunok ni Leo ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Si Kael ang bumasag sa katahimikan. "Ano po sila, Lolo?" tanong ni Kael. Ang boses ay puno ng paggalang at takot. Ang mga bagay na pumalit sa kanila. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Airo. Isang tunog na tila naglalaman ng bigat ng maraming taon. May iba't ibang tawag sa kanila ang mga ninuno natin. Simula niya, mga halin, mga kapalit. Ngunit ang tunay na pangalan nila, ang pangalang nagdudulot ng kilabot sa mga nakakaalam, ay Tiyanak. Napailing si Leo. Tiyanak? Pero hindi ba't mga sanggol na demonyo yon na umiiyak sa gubat para maligaw ang mga tao? Iyon ang kwentong alam niya. Ang kwentong pambata na madalas ikwento sa Maynila. Umiling ang matanda. Iyon ang karaniwang anyo nila. Ngunit ang mga tiyanak dito sa Aguas Negras ay iba. Sila ang mga kaluluwa ng mga isinumpang sanggol, mga hindi nabigyan ng pangalan, mga isinilang sa kasalanan. Puno sila ng inggit sa mga buhay. Kaya sa pagkakataong ibinibigay ng dilim, nagnanakaw sila. Nagnanakaw sila ng anyo, ng buhay, ng pamilya. Kinilabutan si Leo sa paraan ng pagkukuwento ng matanda. Tila hindi ito isang alamat, kundi isang katotohanang kanyang nasaksihan. "Noong bata pa nga ako," pagpapatuloy ni Lolo Iro, ang tingin ay lumayo. Tila bumabalik sa isang malayong alaala. "Mayroon akong kalaro, si Julian. Isang araw, naglaro kami ng taguan sa tubuhan. Hindi na namin siya natagpuan. Umiyak ang kanyang mga magulang. Naghahanap ang buong baryo. At tulad ng nangyari sa kambal, kinabukasan, bigla na lang siyang nagpakita sa kanilang pintuan. Parehong-pareho," bulong ni Kael. "Oo, parehong-pareho. Sa una, masaya ang lahat. Pero napansin namin ang mga pagbabago. Si Julian na dating takot sa aso ay bigla na lang nakikipagtitigan sa pinakamabangis na aso sa baryo. Ang paborito niyang kakanin ay hindi na niya tinitikman. At ang pinakakakaiba sa lahat, hindi na siya marunong ngumiti. Kung susubukan man niya ang nangiti niya ay baluktot, tila isang maskarang hindi bagay sa kanyang muka." "Anong ginawa ninyo?" tanong ni Leo. "Wala," sagot ng matanda. At sa unang pagkakataon, nakita ni Leo ang bakas ng sakit at pagsisisi sa mga mata nito. "Walang naniwala sa akin," ang sabi ng mga magulang niya. "Nagbago lang ang bata dahil sa trauma." Hanggang isang gabi, ang nakababatang kapatid ni Julian ay nagkasakit. Mataas ang lagnat at walang makapagpababa nito. Sa gitna ng gabi, nagising ang ina ni Julian. Nakita niya ang anak niyang nakatayo sa tabi ng duyan ng sanggol at dahan-dahang sinisipsip ang hininga nito. Halos masuka si Leo sa kanyang narinig. Doon na sila naniwala, pero huli na ang lahat. Kinabukasan, wala na ang sanggol at wala na rin ang peking Julian. Upang patunayan ang kanyang mga sinasabi, kumuha si Lolo Iro ng isang puting kandila. Sinindihan niya ito at ang maliit na liwanag ay nagdala ng kaunting init sa nanlalamig na silid. Ang apoy na binasbasan ay ayaw sa kanila, sabi ng matanda. Pumikit ito at bumulong ng isang maikling dasal. Pagkatapos, tumingin ito sa kanila. Sabihin ninyo ang mga pangalan nila. Nagkatinginan sina Leo at Kael. Ligaya, nanginginig na, sabi ni Leo. Ang apoy ng kandila ay biglang umigkas, sumayaw ng malakas na tila hinahangin kahit nasarado ang lahat ng bintana.
Liwayway, sabi naman ni Kael. Sa pagkakataong iyon, ang apoy ay tila nanlaban. Nagningas ito ng mas malaki sa isang segundo bago ito biglang namatay at nilamon ng dilim ang buong silid. Nag-iwan ng manipis na usok na amoy sunog na pagkit. Hindi na kailangan ni Leo ng iba pang ebidensya. Ang malamig na takot ay gumapang mula sa kanyang batok pababa sa kanyang gulugod. Ang lahat ay totoo. Ang baliktad na anino, ang kakaibang lakas, ang mga matang walang kaluluwa. Paano sila lalabanan? Tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na lang. Binuksan muli ni Lolo Iro ang gasera. Dumukot siya sa isang supot sa kanyang tagiliran. Inilapag niya sa mesa ang dalawang bagay. Isang maliit na bayong na puno ng magaspang na asin at isang matulis na ngipin ng buwaya na nakatali sa isang pulang sinulid. Ayaw nila sa asin. Nakakasunog ito sa kanilang balat. Paliwanag ng matanda. At ang ngipin ng buhaya, isa itong makapangyarihang anting-anting. Itago ninyo iyan sa inyong bulsa. Magbibigay iyan ng proteksyon. Kinuha nila ang mga ito. Ang bigat ng ngipin sa palad ni Leo ay tila nagbigay sa kanya ng kaunting tapang. Mag-ingat kayo. Ang huling babala ni Lolo Iro. Ang kanyang mga mata ay seryosong seryoso. Hindi sila mga hangal na halimaw. Matalino sila. At ngayong gabi, alam na nilang alam ninyo. Nagpasalamat sila at dahan-dahang lumabas ng kubo. Ang gabi sa labas ay tila mas madilim, mas mapanganib. Bawat anino ng puno ay tila may nagtatago. Bawat tunog ng kuliglig ay tila isang babala. Nasa may tarangkahan na sila nang biglang bumukas ang pinto ng kubo. Binata. Tawag ni Lolo Iro kay Leo. Lumingon si Leo. Lumapit ang matanda at ang pagkakahawak nito sa kanyang braso ay mas mahigpit kaysa sa inaasahan niya. Idinikit ni Lolo Iro ang bibig nito sa kanyang tainga at ang ibinulong nito ay nagpadala ng isang bagong alon ng yelo sa kanyang mga ugat. Hindi lang sila ang nawawala, bulong ng matanda. Ang hininga ay amoy tabako at mga dahon. May mas malalim, mas madugong kasalanan ang buong baryong ito. Hindi na nagtanong pa si Leo kay Lolo Iro. Ang tinig ng matanda ay may bigat na hindi matatawaran. Ang mga salita nito ay tumagos sa kanyang pag-aalinlangan. Nag-iwan ng isang malamig na katotohanan. Ang bangungot ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lang. Umuwi sila na puno ng takot, ngunit may bitbit na kaunting determinasyon. Ang asin at ang ngipin ng buwaya ay hindi lang anting-antik. Ito ay ang patunay na hindi siya nababaliw. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Kailangan nating tiyakin, sabi ni Leo kay Kael habang naglalakad sila pabalik. Ang kanilang mga boses ay pabulong lang kahit pa walang tao sa paligid. Hindi tayo pwedeng kumilos hanggat hindi natin 100% na sigurado. Kailangan natin silang harapin, pero sa isang ligtas na paraan. Ligtas na paraan? Sa tingin mo ba ay pwedeng maging ligtas ang paghaharap sa mga tiyanak na yan? Tanong ni Kael. Napakagatlabi. Gagawa tayo ng eksena. Isang simpleng pagsubok na magpapalabas sa kanilang tunay na anyo. Paliwanag ni Leo. Kung totoo ang sinabi ni Lolo Iro tungkol sa asin at sa refleksyon, may paraan para kumpirmahin natin ng walang labanan. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Maghanda ng isang hapunan, kunwari ay para magdiwang na ligtas na ang kambal. Imbitahin ang dalawa.
Ilalagay ang mga pambasag salamin sa pagkain at sa paligid. Hindi madaling kumbinsihin ang mga magulang nila. Sa bandang huli, pumayag si Aling Teresita. Ang takot na nakita ni Leo sa mukha ng kanyang ina noong nakaraan ay mas matindi pa kaysa sa takot niya sa mga halimaw. Siya ang naghanda ng palayok ng dinuguan at ang mga pinakbet na sadyang nilagyan ng maraming pinong asin at tago, pinitpit na bawang. Dahan-dahan lang anak, bilin ni Aling Teresita habang inaayos ni Leo ang mga plato. Kung ano man sila, huwag mong ipakita na alam mo. Nang dumating ang kambal, kasama ang kanilang ama na si Mang Celso, ang hangin sa loob ng bahay ni Leo ay naging siksik at mabigat. Kahit na nagngingitian ang mga matatanda, isang hindi maipaliwanag na tensyon ang bumalot sa kanila. Si Ligaya, ang ligayang minahal ni Leo, ay umupo sa tabi niya. Ang kanyang mga kilos ay tila perpekto, ngunit wala itong init. Salamat sa inyong pag-imbita, sabi ni Mang Celso, ang kanyang boses ay patag. Tinitigan niya si Leo. Alam kong nag-alala kayo sa aking mga anak. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Ang mga salita ay tila tapat, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng pagkapagod at pagtatago. Sinimulan na nilang kumain. Liwayway, tikman mo itong pinakbet ni nanay. Punong-puno yan ng gulay, sabi ni Kael. Sinubukang maging kaswal habang itinuturo ang plato na may sadyang maraming pinitpit na bawang at bagoong. Tinitigan ni Liwayway ang plato. Pagkatapos, dahan-dahan siyang ngumiti at ang nangiting iyon ay nagpalamig sa dugo ni Kael. Salamat Kael, sabi nito. Pero parang allergic ako sa bagoong ngayon. Saka parang may kakaiba sa amoy ng bawang. Hindi pwedeng maging allergy. Sa mga lumang kwento, ang tiyanak at iba pang masasamang espiritu ay takot sa bawang. Ganoon ba? Sayang naman, sabi ni Kael, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Inalok ni Leo si Ligaya. Ikaw Ligaya, dinuguan. Sigurado akong magugustuhan mo to. Tinitigan ni Ligaya ang dinuguan. Ang kanyang ilong ay bahagyang kumunot, isang mabilis na senyales na mabilis ding nawala. Hindi ako kumakain ng ganyang kulay, Leo, sagot niya. Ang boses ay parang musika, ngunit walang kaluluwa. Mas gusto ko ang mga bagay na mas sariwa. Kael, pakiabot mo nga ang baso ng tubig sa tabi ni Ligaya, biglang sabi ni Leo. Ito ang hudyat. Tumayo si Kael at sadyang isinagi niya ang braso niya sa isang baso ng tubig. Nagkalat ang tubig sa mesa at may tumalsik na malaking patak sa sahig. Ay, pasensya na, sabi ni Kael. At dali-dali siyang kumuha ng basahan, ngunit ang mga mata niya ay nakatingin lang sa sahig. Lahat ay napatingin sa maliit na sanaw ng tubig. Ito ay isang perpektong malinaw na refleksyon ng lahat ng nasa paligid nito. Nakita ni Leo ang mukha niya, ni Kael, ni Aling Teresita, at ni Mang Celso. Lahat ay tama. Pagkatapos, tiningnan niya ang refleksyon ng kambal. Si Ligaya Gia at Liwayway Gia ay nakaupo ng tuwid. Walang emosyon, walang pagkain sa kanilang plato, at ang kanilang mga anino, ang kanilang mga refleksyon sa maliliit na patak ng tubig, ay nakatayo sa kanilang harapan. Hindi sa likuran, hindi sa ilalim, kundi nakaharap sa kanila. Tila tumitingin sa kanila na may pagtataka. Ang lahat ay napabuntong hininga. Ang lahat ay nakita ito. Pero ang pinakanakakakilabot ay ang sunod na nangyari.
Nakita ni Leo na tiningnan ni Ligaya Gia ang refleksyon niya sa sahig. Nakita niya ang kanyang anino na nakaharap sa kanya. At sa loob ng isang segundo, tila nagtataka ang kanyang muka. Pagkatapos, dahan-dahan, ang totoong Ligaya Gia ay lumingon at tumingin kay Leo. At nagbigay siya ng isang ngiti. Iyon ay hindi isang ngiti ng isang tao na nahuli. Iyon ay isang ngiti ng isang predator na nakakita sa kanyang biktima. Ang kanyang mga mata ay naging dalawang itim na balon ng kasamaan na tila nagbibigay ng isang tahimik na babala. Alam kong alam mo na. Bago pa man makagalaw si Leo, dahan-dahang tumayo si Ligaya Gia. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kanya. Ang mga dinuguan sa mesa ay biglang umapoy. Ang amoy ng bawang ay tila naging amoy ng sunog na laman. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si Liwayway Gia ay tumayo. Inabot ang braso ni Mang Celso at hinila ito palabas ng bahay. Tila isang tupa na hinihila ng kanyang pastol. Isang nakabibinging katahimikan ang naiwan sa hapagkainan. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pag-usok ng natuyong dinuguan sa plato at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Leo na dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ang imahe ng ngiti ni Ligaya, hindi ng bagay na iyon, ay nakasunog sa kanyang isipan. Hindi iyon isang pag-amin. Iyon ay isang deklarasyon ng giyera. Nakita niyo yon, Nay. Nakita niyo yon. Halos pautal na sabi ni Leo. Ang mga matay nakatitig pa rin sa pintuan kung saan sila dumaan. Nanginginig na tumango si Aling Teresita. Ang mukha ay kasing putla ng kandila habang mahigpit na niyayakap ang isang rosaryo. Maging si Kael na siyang unang naniwala ay hindi makapagsalita. Ang kanyang karaniwang tapang ay napalitan ng maputlang sindak. Wala na tayong oras. Ang tanging nasabi ni Leo, kailangan nating bumalik kay Lolo Iro. Ngayon na. Hindi na nila ininda ang dilim o ang mga panganib na maaaring nag-aabang. Ang mas malaking panganib ay ang pananatili sa kamangmangan. Tinahak nilang muli ang daan patungo sa kubo ng matanda. Ang kanilang bawat hakbang ay mabilis at desperado. Naabutan nila si Lolo Iro na nakaupo sa labas ng kanyang kubo, tila naghihintay. Isang maliit na siga ang nagsisilbing liwanag sa kanyang kulubot na mukha. Alam na nila, sabi ng matanda bago pa man sila makapagsalita. Hindi iyon tanong. Opo, Lolo, sagot ni Kael, humihingal. Nakita namin, totoo ang lahat. Pero may mas malala pa. Alam na rin nilang alam na namin. Pinaupo sila ni Lolo Iro sa paligid ng siga. Sa pagkakataong ito, wala ng mga pahiwatig, wala ng mga talinghaga. Ang nakita nila sa mukha ng matanda ay isang malalim na kalungkutan at pagod. Ang mga tiyanak ay mga sintomas lamang. Mahinang sabi ng matanda habang dinadampot ang isang tuyong sanga at inihahalo sa apoy. Sila ang mga sundalo, ang mga kamay. Ngunit ang sakit na kumakain sa kaluluwa ng baryong ito ay mas matanda, mas malalim. Tumingin siya kay Leo. Ang isinumpang lugar na ito, ang Baryo Aguas Negras, ay itinayo sa dugo ng mga inosente. Dito, sa tabi ng umuugong na apoy, isinalaysay ni Lolo Iro Cambueo niyong buong katotohanan. Isang kwentong hindi kailanman mababasa sa anumang aklat ng kasaysayan. Isang lihim na ipinasa sa mga piling pamilya sa pamamagitan ng mga pabulong na salita sa dilim. Maraming henerasyon na ang nakalipas. Simula niya, ang lupang ito ay tigang.
Walang kayang tumubo sa bukirin maliban sa mga damo. Ang mga unang pamilyang nanirahan dito ay malapit nang mamatay sa gutom. Sa kanilang desperasyon, tumawag sila sa mga sinaunang espiritu ng lupa. Ngunit ang sumagot ay hindi isang mabait na diwata. Kinilabutan sina Leo at Kael sa tono ng matanda. Isang nilalang ang gumapang mula sa ilalim ng lupa kung saan nakatayo ngayon ang abandonadong aso karera. Isang batibat, isang demonyo ng mga bangungot. Nangako ito ng kasaganaan, isang walang katapusang ani ng tubo na gagawing pinakamatamis na mananasuk titiw. Ukal sa buong rehiyon, ngunit humingi ito ng isang nakapangingilabot na kabayaran. Huminga ng malalim si Lolo Iro bago magpatuloy. Hiningi nito ang panganay na anak ng bawat pamilyang nagtatag ng baryo. Isang handog na dugo upang patabain ang lupa. At sa kanilang pagkabulag sa gutom at kasakiman, pumayag sila. Diyos ko, bulong ni Aling Teresita, napahawak sa bibig. Isang gabi, sa ilalim ng buwang kulay pula, isinagawa nila ang ritual. Inialay nila ang kanilang mga anak. At gaya ng ipinangako, kinabukasan, ang mga bukirin ay naging luntian. Ang aso karera de la Luna Roja ay itinayo at dumaloy ang kayamanan sa baryo. Ngunit kasabay nito, isang sumpa ang isinilang. Ang sumpa ng aso karera. Ang mga kaluluwa ng mga batang inialay, paliwanag ng matanda, ay hindi matahimik. Sila ang naging mga unang tiyanak ng Aguas Negras, nakatali sa batibat, naghihintay ng pagkakataong makapaghiganti. Bawat ilang dekada, kapag ang buwan ay namumulang muli, bumabalik sila para maningil. Kinukuha nila ang mga bata ng baryo, hindi para patayin, kundi para palitan. Dinadala nila ang mga tunay na bata sa ilalim ng lupa, sa pugad ng batibat, upang dahan-dahang sipsipin ang kanilang lakas at buhay. At sila, ang mga tiyanak, ang nabubuhay sa ibabaw, nagpapanggap, nagmamasid, naghihinta. Kaya pala sila bumalik, sabi ni Leo. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hindi sila naligaw, kinuha sila. At ngayon, malapit na muling maging pula ang buwan. Dagdag ni Kael, napatingala sa langit. Tumango si Lolo Iro. Inilatag niya sa lupa ang isang luma at naninilaw na mapa ng baryo na iginuhit pa sa kamay. Itinuro niya ang mga pangalan ng mga pamilyang nakasulat. Sa gilid nito, ang mga pamilyang nagtatag ng Aguas Negras. Ang aming pamilya, sabi ng matanda, itinuturo ang apelyidong De la Cruz. Ay isa sa kanila, ngunit ang aming ninuno ay nagsisi sa huling sandali. Sinubukan niyang pigilan ang ritual. Nabigo siya. Mula noon, ang aming lahi ay biniyayaan o isinumpa ng kakayahang makita ang mga hindi nakikita. Tayo ang naging mga santigwar, ang mga bantay na walang kapangyarihang tuluyang sirain ang sumpa. May itinuro siyang isa pang pangalan sa listahan. Salvador. Iyan ang pamilya ni Mang Celso, sabi ni Kael. At sila, sabi ni Lolo Iro, ang kanyang boses ay bumigat, ang pamilyang namuno sa ritual. Ngunit hindi pa doon natapos ang pagkabigla. May isa pang pangalan sa mapa, halos naburana ng panahon, ngunit nababasa pa rin. Reyes. Nanlamig ang buong katawan ni Leo. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay tahimik na lumuluha. Reyes, iyon ang apelyido nila. Ang ninuno ninyo, Leo, sabi ni Lolo Iro,
Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Leo. Ay isa rin sa kanila. Isa sa mga pamilyang pumayag sa kasunduan. Ang mga salita ni Lolo Airo ay tumama kay Leo na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Siya, ang kanyang pamilya, kasama sa isang madugong kasunduan, ang buong pagkatao niya, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang mga ugat ay gumuho sa isang iglap. Hindi maaari. Ang pamilya niya ay disente, relihiyoso. Ang kanyang ina ay halos araw-araw na nagsisimba. Tumingin siya kay Aling Teresita. Naghahanap ng pagtanggi, ng paliwanag, ng kahit anong magsasabing nagkakamali ang matanda. Ngunit ang nakita niya ay ang tahimik na pag-agos ng luha sa mga pisngi nito. Isang pag-amin na mas masakit pa kaysa sa kumpirmasyon. Nay, ang tanging nasabi ni Leo. Ang kanyang boses ay basag. Umuwi sila ng walang imikan. Ang daan pabalik ay tila mas madilim. Ang bawat anino ay tila isang multo ng nakaraan. Nanunumbat. Inihatid muna nila si Kael sa kanilang bahay. Bago sila maghiwalay, isang matigas na determinasyon patun ang mababakas sa mukha ng kanyang kaibigan. Pupuntahan ko si Mang Celso, sabi ni Kael, ang mga kamaoy nakakuyom. Kailangan niyang magpaliwanag kung ang pamilya niya ang namuno sa ritual. Siya ang may pananagutan dito. Kael, huwag, pigil ni Leo. Delikado. Hindi natin alam kung ano siya. Hindi ako papayag na manahimik na lang, Leo. Sinaligaya at liwayway ang pinag-uusapan natin dito. Kailangan kong gawin to. Hindi na nagpaawat si Kael at mabilis na tinahak ang madilim na landas patungo sa bahay ni Mang Celso. Walang nagawa si Leo kundi ang umuwi. Dala ang bigat sa kanyang dibdib. Sa kanilang sala, sa liwanag ng isang nag-iisang bumbilya, sa wakas ay nagsalita si Aling Teresita. Totoo ang sinabi ni Lolo Iro. Simula niya, ang boses ay garalgal sa pag-iyak. Nakatala sa mga lumang papeles ng ating pamilya. Ang ninuno natin, si Don Mateo Reyes, ay isa sa mga nagtatag ng baryo. Pumayag siya sa kasunduan. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Tanong ni Leo. Ang hinanakit ay nagsisimulang pumalit sa kanyang pagkabigla. Dahil ito ay isang kahihiyan, isang sumpa na pilit naming tinatakasan. Humagulgol si Aling Teresita. Ang lolo mo, ama ng iyong ama, ay dinala ang pamilya natin sa Maynila para takasan ang nakaraan. Para hindi na tayo madamay sa paniningil ng lupaing ito. Akala namin ligtas na tayo. Ang kanyang mga salita ay pununo ng sakit. Pero ang kasalanan pala, Leo, hindi mo matatakasan. Hinahabol ka nito kahit saan ka magpunta. Ang galit na nagsisimulang umusbong sa puso ni Leo ay dahan-dahang napalitan ng awa. Nakita niya ang bigat na pinasan ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Hindi niya masisisi ito. Pareho silang biktima ng isang kasalanang hindi nila ginawa. Samantala, sa kabilang dako ng baryo, galit na kinatok ni Kael ang pinto ng bahay ni Mang Celso. Bumukas ito at bumungad sa kanya ang isang lalaking tila tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Anong kailangan mo? Tanong ni Mang Celso. Ang boses ay walang buhay. Kailangan nating mag-usap. Walang paligoy-ligoy na sabi ni Kael. Alam ko na ang lahat. Ang tungkol sa sumpa. Ang tungkol sa asukarera. Ang tungkol sa ginawa ng pamilya nyo. Hindi nagulat si Mang Celso. Sa halip, isang malalim na pagod ang gumuhit sa kanyang mukha.
Pinapasok niya si Kael sa loob. Ang bahay ay madilim at tahimik na parang isang libingan. "Umupo ka," sabi ni Mang Celso. Itinuturo ang isang silyang yantok. "Hindi ako naparito para umupo," sigaw ni Kael. "Nasaan si Liwayway? Nasaan ang totoong Liwayway?" "Wala kang alam sa mga pasanin ko, bata," sagot ni Mang Celso. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba sa bigat. "Oo, ang pamilya ko ang namuno sa ritual. Pero hindi kami ang kontrabida sa kwentong ito. Kami ang naging tagapagbantay. Ang bawat henerasyon ng aming pamilya ay isinumpa na manatili dito upang subukang pakalmahin ang galit ng Batibat. Nag-aalay kami ng mga hayop, nagdarasal kami ng mga lumang dasal. Lahat para lang maantala ang paniningil. Pero laging nauubos ang oras." "Tagapagbantay?" Hindi makapaniwalang tanong ni Kael. "Pinabayaan niyo silang kunin. Pinabayaan niyo silang kunin ang sarili ninyong mga anak." "Wala akong magawa." Sa wakas ay sumigaw si Mang Celso. Ang kanyang pagtitimpi ay bumigay na. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Sa tingin mo ba gusto ko to? Sa tingin mo ba hindi dinudurog ang puso ko gabi-gabi na makita ang mga bagay na iyon na nagpapanggap bilang mga anak ko? Ginawa ko ang lahat, pero mas malakas ang sumpa." Ang galit ni Kael ay dahan-dahang humupa, napalitan ng pagkalito. Nakita niya ang purong pagdurusa sa mukha ng lalaki. Hindi ito isang halimaw. Isa itong ama na naipit sa isang imposibleng sitwasyon. Habang ipinapaliwanag ni Mang Celso ang kanyang mga lihim na ritual, ang mga pagtatangka niyang protektahan ang baryo, isang malamig na ihip ng hangin ang pumasok sa silid. Isang anino ang lumitaw sa likuran ni Kael. Dahan-dahang lumingon si Kael. Doon, nakatayo si Liwayway Gia. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. At nagsalita ito. Ngunit ang boses na lumabas ay hindi boses ng isang dalaga. Ito ay isang tunog na garalgal, matanda at puno ng kasamaan. Isang boses na tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Oras na para maningil bantay. Ang mensahe ni Mang Celso ay dumating na parang isang kidlat sa gitna ng gabi. Isang batang kapitbahay ang humahangos na kumatok sa kanilang pinto. May inabot na kapirasong papel kay Leo bago tumakbong pabalik sa dilim. Ang sulat na isinulat sa nanginginig na kamay ay maikli at nakapangingilabot. "Bihag nila si Kael. Kailangan ko ng tulong mo. Magkita tayo sa likod ng lumang kapilya. Mag-isa ka lang." "Wag, anak." Pagmamakaawa ni Aling Teresita. Hinahawakan ng mahigpit ang braso ni Leo. "Ito ay isang patibong." "Alam ko na," sagot ni Leo. Ang kanyang puso ay kumakarera, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Ang takot ay nandyan pa rin. Malamig at matalim, ngunit may bago nang nag-aapoy sa loob niya. Isang nagbabagang determinasyon. Pero hindi ko maaaring iwan si Kael at si Mang Celso. Baka siya lang ang nakakaalam kung paano ito lalabanan. Hinalikan niya ang noo ng kanyang ina. Kinuha ang maliit na supot ng asin at ang ngipin ng buwaya na bigay ni Lolo Iro at tahimik na lumabas sa gabi. Ang lumang kapilya ay nasa dulo ng baryo, kinakain na ng mga baging at ng panahon. Nakita niya si Mang Celso na naghihintay sa anino ng isang malaking puno ng balete. Ang mukha nito ay haggard na haggard, puno ng desperasyon. "Salamat at dumating ka," sabi nito. "Anong nangyari? Nasaan si Kael?" Mabilis na tanong ni Leo. "Dinala nila siya sa bahay.
Ikinulong nila sa silong, paliwanag ni Mang Celso. Pero ang masama pa, nararamdaman ko na naghahanda na sila. Malapit na ang pulang buwan. Kailangan nilang makuha ang lahat ng batang may dugong nagmula sa mga nagtatag ng baryo. Ikaw ang susunod, Leo. Nanlamig ang dugo ni Leo. May isang paraan, sabi ni Mang Celso. Isang ritual para putulin ang koneksyon ng mga tiyanak sa batibat. Ngunit kailangan ko ng isang bagay na itinago ng aming pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Isang punyal na ginamit sa unang ritual. Nakatago ito sa ilalim ng sahig ng aming bahay. Paano natin gagawin yon? Nandoon ang mga bagay na yon, sabi ni Leo. Kailangan nating ilihis ang kanilang atensyon, sabi ni Mang Celso. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang desperadong plano. Kailangan mong kausapin ang nagpapanggap na si Ligaya. Panatilihin mo siyang abala sa sala. Ako na ang bahalang pumasok ng patago mula sa likuran para kunin ang punyal. Ang plano ay simple, ngunit ang panganib ay sukdulan. Ang paghaharap sa nilalang na iyon ng mag-isa. Ngunit nang maisip niya si Kyle at ang tunay na ligaya na marahil ay nagdurusa sa kung saang madilim na lugar, nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Sige, gagawin ko. Nagtago sila sa dilim, nagmasid. Nakita nilang lumabas si Liwayway Gia, naglakad patungo sa direksyon ng tubuhan. Tila may sariling misyon. Ito na ang kanilang pagkakataon. Habang si Mang Celso ay dahan-dahang gumapang sa likod bahay, si Leo naman ay huminga ng malalim at kumatok sa pinto. Bumukas ito. Doon nakatayo si Ligaya. Ang ganda nito ay perpekto pa rin, ngunit para kay Leo, ito na ang pinakanakakatakot na mukha sa buong mundo. Leo, sabi nito, ang boses ay malambing. Isang nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Hinihintay kita. Pinasok siya nito sa loob. Ang sala ay tahimik, maliban sa tunog ng isang lumang orasan sa dingding. Umupo sila, magkaharap. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Nagtataka ako kung nasaan ka, sabi ng pekeng Ligaya. Akala ko ay galit ka sa akin pagkatapos ng hapunan. Hindi ako galit, pilit na sinabi ni Leo. Sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses. Nagulat lang. Tinitigan siya ng nilalang. Ang ulo ay bahagyang nakatagilid, tila isang ibong mandaragit na pinag-aaralan ang kanyang biktima. Marami ka pang dapat ikagulat, Leo Reyes. Sa kabilang silid, sa kusina, gumapang si Mang Celso. Alam niya kung saan tutungo. Sa ilalim ng isang lumang kabinet, may isang baldosa na medyo nakaangat. Gamit ang isang maliit na piraso ng bakal, maingat niya itong inangat. Bumungad sa kanya ang isang maliit at madilim na butas. Sa sala, sinubukan ni Leo na magpatuloy sa pag-uusap. Kamusta ka na? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, mas mabuti pa kaysa dati. Sagot ng nilalang, ang mga matay hindi kumukurap. Mas malakas, mas malinaw ang lahat. Narinig ni Leo ang mahinang pagbasa ng dasal mula sa kabilang kwarto. Si Aling Teresita, na sinabihan niyang magdasal nang walang tigil habang wala siya. Biglang kumunot ang noo ng pekeng Ligaya. Tumingin ito sa direksyon ng kwarto ng mga matanda. Ano ang ingay na iyon? Wala. Baka radyo lang ng kapitbahay. Mabilis na palusot ni Leo. Muli siyang tinitigan nito. At sa pagkakataong iyon, nakita ni Leo ang isang bagay na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan.
Isang malaking gagamba ang gumapang sa mesa sa kanilang pagitan. Bago pa man makakilos si Leo, isang mabilis na kamay ang dumaklot dito. Ang kamay ng Pekeng Ligaya. Walang pag-aalinlangan. Isinubo nito ang buhay na gagamba, nginuya at nilunok. Isang maliit na itim na katas ang dumaloy sa gilid ng bibig nito bago nito pinunasan. Tumingin ito kay Leo at ngumiti. Uhaw lang. Sa kusina, naabot na ni Mang Celso ang isang kahon na nakatago sa ilalim ng lupa. Binuksan niya ito. Sa loob, nakabalot sa isang piraso ng balat ng hayop, ay isang lumang-lumang punyal. Ang talim nito ay itim na, ngunit tila may sarili itong liwanag. Hawak na niya ang kanilang pag-asa. Nang tumayo siya, handa nang umalis. Isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Sa sala, biglang tumayo ang Pekeng Ligaya. Ang ngiti ay nawala sa mukha nito. May kasama ka, sabi nito. Ang boses ay biglang naging ang naging garagaman, naging garalgal at puno ng galit. Tumakbo si Leo patungo sa pintuan, ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa kusina. Sumunod ang tunog ng nababasag na gamit. Lumabas si Mang Celso. Duguan ang gilid ng labi. Hawak pa rin niya ang punyal. Ngunit sa likod niya, nakatayo si Liwayway Gia. Hawak-hawak sa leeg ang isang walang malay na si Kyle. Akala niyo maluloko niyo kami? Sabi ng nilalang gamit ang boses ni Liwayway. Nang makita ni Mang Celso ang walang buhay na katawan ni Kyle, gumuho ang kanyang mundo. Binitawan niya ang punyal. Sa sahig, isang maliit at punit na piraso ng tela mula sa damit ni Kael ang naiwan. Ang huling nakita ni Leo bago siya tumakbo para sa kanyang buhay ay ang mukha ng Pekeng Ligaya. Dahan-dahang nagbabago. Ang balat ay natutunaw na parang kandila. Nagpapakita ng isang nilalang na may kulay abong balat at mga matang nag-aapoy na pula. Tumakbo si Leo. Hindi iyon isang ordinaryong takbo. Iyon ay isang desperadong pagtakas mula sa tiyak na kamatayan. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw. Ang kanyang mga baga ay nag-aapoy. Hindi siya lumingon. Hindi niya kailangang lumingon para malaman na hinahabol siya. Naririnig niya ito, ang tunog ng mga yabag na hindi pang tao. Masyadong mabilis, masyadong magaan, kasabay ng isang nakapangingilabot na tili na tila boses ng isang sanggol at ng isang demonyo na pinagsama. Ang baryo na dati pamilyar sa kanya ay naging isang bangungot na labirint. Ang bawat eskinita ay tila mas makitid. Ang bawat anino ay tila mas mahaba. Ang mga bahay na dati simbolo ng komunidad at kaligtasan ay mga tahimik na saksi na lang ngayon sa kanyang pagtakas. Ang mga bintana ay parang mga matang nakatingin, ngunit walang pakialam. Una niyang tinungo ang kanilang bahay. Kailangan niyang tiyakin na ligtas ang kanyang ina. Sumigaw siya ng, "Nay, isara niyo ang pinto. Huwag kayong lalabas." Habang papalapit siya, bago mabilis na lumiko sa ibang direksyon, hindi niya maaaring dalhin ang panganib sa kanilang tahanan. Ang sunod niyang naisip ay si Lolo Iro. Siya na lang ang natitirang pag-asa. Siya ang nakakaalam ng mga sinaunang kaalaman. Kailangan niyang makarating sa kubo nito. Habang tumatakbo siya sa plaza, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat sa isang masayang pagdiriwang, bigla siyang natigilan. Sa gitna ng plaza, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nakatayo ang ibang mga bata.
Ang mga batang nawala at bumalik. Ang batang lalaki na natagpuan sa gilid ng tubuhan noong gabi ng Flores de Mayo. Ang dalawang magkapatid na nawala ilang araw bago ang kambal. Nakatayo lang sila roon, hindi kumikibo. Isang maliit na hukbo ng mga ninakaw na inosente. At habang dumadaan si Leo, lahat sila ay sabay-sabay na lumingon. Ang kanilang mga mata sa ilalim ng sinag ng buwan ay kumikinang na parang mga mata ng pusa sa dilim. Hindi sila gumalaw para habulin siya. Tinitingnan lang nila siya, isang tahimik na paalala na ang baryo ay kanila na. Mas binilisan pa ni Leo ang takbo. Ang takot ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon siya. Sa wakas, natanaw na niya ang kubo ni Lolo Iro sa dulo ng daan. Ang maliit na ilaw mula sa gasera sa loob ay parang isang parola ng pag-asa. "Lolo! Lolo Iro!" Sigaw ko niya. Halos maubusan na ng hininga. Walang sumasagot. Itinulak niya ang pinto. Bumukas. Ito nang walang tunog. Ang bumungad sa kanya ay isang eksena ng kaguluhan. Ang mga gamit ng matanda ay nakakalat sa sahig. Ang mga pinatuyong halaman at mga anting-anting ay nagkalat na parang basura. Ang mesang pinagpatungan ng basag na salamin ay nakataob. Ang salamin. Basag na ngayon sa sahig. Ang mga piraso ay kumikinang na parang mga bituin sa lupa. Wala si Lolo Iro. Ang pag-asa na nagpaninga sa dibdib ni Leo ay biglang namatay. Napalitan ng isang nagyayelong kawalan. Huli na siya. Alam na ng mga nilalang na iyon ang lahat. Inuna na nila ang santiguar ng baryo. Inalis na nila ang tanging taong may kakayahang labanan sila. Si Kyle ay bihag. Si Mang Celso ay marahil patay na. Si Lolo Iro ay nawawala. Nasa kanya na ang lahat. Siya na lang, isang binatang tagalungsod na hanggang kamakailan lang ay hindi naniniwala sa mga multo. Isang pakiramdam ng sukdulang pag-iisa ang bumalot sa kanya. Napaluhod siya sa gitna ng nagulong kubo. Ang lakas ay tuluyang umalis sa kanyang katawan. Wala na siyang matatakbuhan. Wala nang matatawagan. Sa buong baryo Aguas Negras, siya na lang ang kalaban at hinahabol na siya. Isang kaluskos mula sa labas ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Dahan-dahan siyang tumayo. Kinuha ang isang piraso ng nabaling upuan, isang kahabag-habag na armas laban sa isang sinaunang kasamaan. Naglakad siya patungo sa bintana. Ang puso'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Sumilip siya. Wala siyang nakita. Ang paligid ay tahimik. Masyadong tahimik. Naisip niya, baka nagkamali lang siya ng dinig. Baka guni-guni lang niya. Nagpasya siyang magtago. Marahil kung mananatili siyang tahimik sa loob ng kubo, lalagpasan lang siya ng kung anumang humahabol sa kanya. Pumasok siya sa maliit na silid ng matanda at isinara ang pinto. Nag-iwan lang ng kaunting siwang para makita ang labas. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang minuto na para kay Leo ay isang walang hanggan. Hanggang sa narinig niya isang mahinang tunog ng pag-iyak. Iyak ng isang sanggol. Mahina sa una, pagkatapos ay papalakas. At nanggagaling sa labas lang ng pinto ng kubo. Alam ni Leo na isa itong patibong. Iyon ang klasikong tiyanak ayon sa mga kwento. Ngunit ang sunod niyang narinig ang nagpayanig sa kanyang buong pagkatao. "Leo, tulungan mo ako." Ang boses, kilalang kilala niya ang boses na iyon. Nanginginig, puno ng takot.
Ang boses ni Kyle. Dahan-dahan, dahan-dahan, itinulak ni Leo ang pinto ng silid. Naglakad siya patungo sa pangunahing pinto ng kubo. Ang isip niya ay sumisigaw na huwag, pero ang puso niya ay hindi kayang tiisin na marinig ang kanyang kaibigan na nagmamakaawa. Binuksan niya ang pinto. Sa labas, walang Kyle. Walang sanggol. Ngunit nang tumingala siya, doon, sa harap ng pintuan, nakatayo ang nilalang na dating si Ligaya. Hindi ito nag-iisa. Sa likod nito, lumitaw ang iba pa. Ang mga batang nakita niya sa plaza at si Liwayway Gia, ang mukha ni Ligaya ay nagsimulang magbago. Parang natutunaw na pagkit, ang magandang balat ay umuurong, ang mga buto ay lumalabas. Ang mga mata nito ay naging dalawang pulang baga at nagsalita itong muli. Gamit pa rin ang perpektong boses ni Kyle. Isang panunuya na mas masakit pa sa anumang sugat. Leo, bakit mo ako iniwan? Ang isip ni Leo ay nagyelo. Ang katawan niya ay tila naging bato. Ang nasa harap niya ay isang eksena mula sa pinakamasamang bangungot. Isang koro ng mga demonyong nakasuot ng balat ng mga inosente. At ang leader nila ay nagsasalita gamit ang boses ng kanyang matalik na kaibigan. Ang panunuya ay brutal. Isang psikolohikal na pag-atake na dinisenyo para durugin ang kanyang kalooban bago pa man nila durugin ang kanyang katawan. Halika na, Leo, sabi ng nilalang. Ang anyo nito'y patuloy na nagbabago sa pagitan ng itsura ni Ligaya at isang kulay abong halimaw. Sumama ka na sa amin. Naghihintay ang totoong Ligaya sa iyo. Sa ilalim, iyon na. Ang mga salitang iyon, sa halip na tuluyang sumira sa kanya, ay nagpaningas ng isang bagay sa luha-abi. Sa labas sa loob ni Leo, isang maliit na baga ng galit sa gitna ng karagatan ng takot. Ang imahe ng totoong Ligaya. Nag-iisa at takot sa dilim, ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng lakas. Sa isang iglap, bumalik ang kanyang katinuan. Tumalikod siya at isinara ang pinto ng buong lakas. Narinig niya ang isang nakabibinging sigaw mula sa labas, kasunod ng malakas na kalabog sa pinto. Tumingin siya sa paligid ng nagulong kubo, desperadong naghahanap ng matatakasan. May isang maliit na bintana sa likuran. Walang pag-aalinlangan. Sinipa niya ang mga kahoy na harang nito at lumundag palabas. Siya hindi inalintana ang mga gasgas mula sa mga splinters. Tumakbo siyang muli, ngunit ngayon, wala na siyang tinatakbuhan. Tinatakasan niya sila. Pumasok siya sa pinakakapal na bahagi ng kakahuyan sa likod ng kubo. Ang mga sanga ay humahampas sa kanyang mukha. Nang maramdaman niyang medyo malayo na siya, huminto siya sa likod ng isang malaking puno para habulin ang kanyang hininga. Dito, sa gitna ng kanyang desperasyon, isang kamay ang biglang tumakip sa kanyang bibig mula sa likuran. Nagpumigla si Leo, buong lakas. Ang adrenaline at takot ay nagsanib sa kanyang mga ugat. Ngunit ang pagkakahawak ay mahigpit. Bakal, isang garalgal na boses ang bumulong sa kanyang tainga. Isang boses na pamilyar. Huwag kang maingay! Kami ito! Dahan-dahan siyang binitawan. Paglingon niya sa dilim, nakita niya ang mukha ni Mang Celso, puno ng mga galos at putik ngunit buhay. Sa likod nito, lumabas mula sa anino ng isa pang puno si Lolo Iro. Hawak ang isang mahabang tungkod. Ang kanyang mga mata ay matalim at alerto sa kabila ng pagod. Lolo, Mang Celso,
Hindi makapaniwalang bulong ni Leo. Akala ko patay na kayo. Hindi ganoon kadali, sagot ni Lolo Iro. Naramdaman ko ang kanilang pagdating. Bago pa nila sirain ang aking kubo, nakatago na ako sa isang lihim na lagusan sa ilalim ng sahig. Isang daan na ginawa pa ng aking mga ninuno. At ako, sabi ni Mang Celso, ipinakita ang punyal na ligtas pa rin sa kanyang kamay. Iniwan nila akong akala'y wala ng malay. Ang galit ng isang ama ay mas matibay kaysa sa kanilang inaasahan. Isang maliit na ningas ng pag-asa ang muling sumiklab sa dibdib ni Leo. Hindi siya nag-iisa. Halikayo, hindi tayo maaring manatili dito. Utos ni Lolo Iro. May alam akong isang lugar kung saan hindi nila tayo masusundan. Ginabayan sila ng matanda, hindi sa daan kundi sa pagitan ng makakapal na halaman at mga puno. Gamit ang mga landas na tanging siya lang ang nakakaalam. Huminto sila sa likuran ng luma at abandonadong kapilya. Itinulak ni Lolo Iro ang isang bahagi ng pader na gawa sa bato na umugong at nagpakita ng isang madilim na hagdanan pababa. Isang lihim na silid sa ilalim ng sagradong lupa, paliwanag niya. Ang kanilang kapangyarihan ay humihina rito. Bumaba sila sa isang maliit at amoy alikabok na silid. May mga lumang kandila at mga krus sa paligid. Dito, sa liwanag ng isang gaserang dala ni Mang Celso, ang tatlong henerasyon, ang Santiguar, ang tagapagbantay, at ang tagapagmana ay nagtipon para sa isang huling pagkakataon. Wala na tayong oras, sabi ni Lolo Iro. Inilalatag ang luma at punit-punit na mapa sa sahig. Ngayong gabi ang pulang buwan. Ngayong gabi ang kasukdulan ng kanilang kapangyarihan. Ngayong gabi rin natin sila kailangang harapin. Paano? Tanong ni Leo. Sila ang may hawak sa mga anak natin. Sila ang nakakaalam sa bawat sulok ng baryong ito. Hindi natin sila papatayin, Leo. Paliwanag ng matanda, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi sila ang tunay na kaaway. Sila ay mga kaluluwa ring biktima, mga batang nakakadena sa sumpa. Ang kailangan nating wasakin ay ang kadenang iyon. Ang koneksyon nila sa batibat, ang ritual, sabi ni Mang Celso. Itinaas ang punyal. Kailangang gawin ang ritual na pambaliktad sa mismong pinagmulan ng sumpa. Sa Azucarera, sabay na sabi ni Leo at Kael. Doon, binalangkas ni Lolo Iro ang isang desperado at mapanganib na plano. Mang Celso, sabi ng matanda, ikaw, bilang tagapagmana ng pamilyang namuno, ang siyang gagamit ng punyal para isara ang sugat na binuksan ng iyong ninuno. Ikaw ang magiging tagapagtanggol ng ritual. Kailangan mong protektahan ako habang isinasagawa ko ito. Tumingin si Mang Celso sa punyal. Pagkatapos ay tumango ng buong determinasyon. Ito ang kanyang pagtubos. Pagkatapos, bumaling si Lolo Iro kay Leo. Ang mga mata nito ay puno ng bigat. At ikaw, Leo Reyes, bilang tagapagmana ng isa sa mga pamilyang pumayag sa kasunduan, nasa iyo ang pinakamahalaga at pinakamapanganib na gawain. Ano po iyon? Hinahanap ka nila. Ang dugo mo ay tumatawag sa kanila. Ikaw ang kailangang maging pain. Kailangan mong dalhin silang lahat. Bawat isa sa kanila. Sa sentro ng Azucarera, sa lumang gilingan kung saan isasagawa natin ang ritual. Nilunok ni Leo ang takot na namuo sa kanyang lalamunan. Ang maging pain, ang harapin ang hukbo ng mga halimaw na iyon ng mag-isa. Ngunit nang maisip niya si Kyle,
si Ligaya, at ang lahat ng ibang bata. Nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Ito ang kanyang tungkulin. Ang bigat ng kasalanan ng kanyang ninuno ay kailangan niyang akuin para wakasan. Tumango siya. Gagawin ko. Umakyat sila mula sa silid. Pagsilip nila sa labas, isang nakapangingilabot na tanawin ang bumungad sa kanila. Ang buwan ay hindi na puti o dilaw. Ito ay dahan-dahang nagkukulay kalawang na parang isang mata sa langit na umiiyak ng dugo. Isang malamig na hangin ang umihip, dala ang isang tunog na nagpatindig sa lahat ng kanilang balahibo. Mula sa bawat madilim na sulok ng Baryo Aguas Negras, mula sa mga tubuhan, mula sa mga walang laman na bahay, nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga mahihinang hagik-gik. Mga hagik-gik na hindi galing sa mga ordinaryong bata. Nagsimula na ang gabi ng paniningil. Ang Azucarera de la Luna Roja ay tila isang kalansay ng isang dambuhalang halimaw sa ilalim ng pulang buwan. Ang mga matataas na tsiminea nito ay parang mga basag na butong nakaturo sa langit na duguan. Ang kalawang na bakal at gumuhong pader ay bumubulong ng mga kwento ng kasakiman at kasalanan. Dito magwawakas ang lahat. Huminga ng malalim si Leo, hinawakan ang ngipin ng buwaya sa kanyang bulsa, at tumakbo palabas mula sa pinagtataguan nilang kakahuyan. Tumayo siya sa gitna ng malawak na patio sa harap ng pabrika, isang nag-iisang figura sa ilalim ng nakapangingilabot na liwanag. "Nandito ako!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon na hindi niya akalaing taglay niya. "Ako ang hinahanap ninyo, ang dugo ng Reyes. Halikayo at kunin ninyo." Sa una, katahimikan lang ang sumagot. Ngunit maya-maya, nagsimula ito. Isang anino ang gumalaw mula sa tubuhan. Sumunod ang isa pa. At isa pa. Mula sa lahat ng direksyon, lumabas sila. Ang mga batang may mga matang walang kaluluwa. Ang kanilang mga kilos ay hindi na parang tao. Gumagapang sila. Tumatakbo ng apat pa. Ang kanilang mga ulo ay abnormal na pumipihit. Ang mga mahihinang hagik-gik ay naging isang koro ng gutom na kasamaan. Nakita ni Leo ang anyo ni Ligaya sa unahan ng pulutong. Ngumiti ito at tumakbo. Iyon ang hudyat. Tumalikod si Leo at kumaripas ng takbo papasok sa pabrika. Ang loob ng Azucarera ay isang labirint ng mga naglalakihang makinarya na kinain na ng kalawang. Mga kadena ang nakabitin mula sa kisame na parang mga bitayan. Ang sahig ay puno ng mga butas na nagpapakita ng nakangangang kadiliman sa ilalim. Dito ang bawat anino ay isang kaaway. Naririnig ni Leo ang kanilang mga yabag sa likuran niya. Ang tunog ng mga maliliit na kuko na kumakalampag sa bakal. Masyado silang mabilis. Tumalon siya sa ibabaw ng isang gumuhong pader, umakyat sa isang malaking gilingan, at tumawid sa isang makitid na pasarelang bakal. Isang tiyanak ang lumundag patungo sa kanya. Ang mga kuko nito'y handang manlaslas. Mabilis siyang umilag at sinipa ito. Nahulog ang nilalang sa kadiliman sa ibaba, kasabay ng isang matinis na tili. Ngunit marami sila. Napakarami. Sa wakas, natanaw na niya ang sentro ng pabrika, isang malaking bilog na sahig kung saan dating dinudurog ang mga tubo, ang lugar na tinukoy ni Lolo Iro. Tumakbo siya patungo rito at pagdating niya sa gitna, huminto siya at humarap sa kanila. Pinalibutan siya ng mga tiyanak. Dahan-dahan silang lumalapit,
Tila mga lobong napalibutan na ang kanilang biktima. Tapos na ang takbuhan dangi ng akmang susugod na ang pekeng ligaya. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Ngayon na, mula sa likod ng isang dambuhalang tangke, lumabas si Mang Celso. Tangan ang isang matalas na itak sa isang kamay at ang itim na punyal sa kabila. Sa kabilang panig, lumitaw si Lolo Iro. Hawak ang kanyang tungkod, ang kanyang mga matay nakapikit sa konsentrasyon. Sa ngalan ng mga nauna at sa dugo ng mga isinumpa, sinisimulan ko na. Sigaw ni Lolo Iro. At nagsimula siyang bumigkas ng mga salita sa isang lengguwaheng hindi maintindihan ni Leo. Sinauna, malalim at makapangyarihan. Isang mahinang liwanag ang nagsimulang mamuo sa paligid ng matanda. Nagalit ang mga tiyanak. Sumugod sila. Ngunit hinarang sila ni Mang Celso. Para sa aking mga anak, sigaw niya. Ang kanyang itak ay parang kidlat na tumatama. Bawat tama niya ay nagpapaatras sa mga nilalang. Binuhusan niya ng asin ang sahig at ang mga tiyanang na tumapak dito ay umuusok at sumisigaw sa sakit. Siya ang naging pader sa pagitan ng ritual at ng mga halimaw. Habang nagpapatuloy si Lolo Iro sa pagdarasal, ang liwanag sa paligid niya ay lumalakas. Ngunit may kakaibang nangyayari. Ang sahig sa gitna ng bilog ay nagsimulang manginig. Mga bitak ang lumitaw at isang itim na usok na may amoy ng nabubulok na lupa ang nagsimulang lumabas. Nalalapit na siya. Babala ni Lolo Iro. Hindi pinuputol ang kanyang pagdarasal. Ang ina ng sumpa. Mula sa sahig, isang bagay ang nagsimulang umangat. Hindi ito solidong anyo, kundi isang dambuhalang anino. Isang anino na may bigat at presensya. Isang aninong may anyo ng isang napakalaking babae na nakaupo. Ang buhok ay gawa sa usok at ang mga mata nito ay 2 butas patungo sa kawalan. Ang batibat. Ang presensya nito ay nakasusakal. Ang hangin ay naging mabigat at mahirap hingahin. Ang liwanag ng ritual ay nagsimulang humina. Hindi sapat ang aking lakas, sabi ni Lolo Iro, nanginginig sa hirap. Nakita ng batibat ang pinagmumulan ng liwanag. Isang aninong kamay ang humaba mula rito at sinubukang abutin si Lolo Iro. Mabilis na humarang si Mang Celso. Sinaksak ng punyal ang anino na nagpakawala ng isang sigaw na yumanig sa buong pabrika. Ngunit itinapon siya ng anino na parang isang basahan. Nakita ni Lolo Iro na malapit nang mabigo ang ritual. Tumingin siya kay Mang Celso na hirap na bumangon. Pagkatapos ay kay Leo na napapalibutan na. At sa wakas, tumingin siya sa punyal na nalaglag sa sahig. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Alam na niya ang kailangang gawin. Dinampot niya ang punyal. Ang kasunduan ay sinelyuhan ng dugo. Sabi niya sa isang malakas at malinaw na boses. Kaya sa dugo rin ito babawiin. Tumingin siya kay Leo. Isang huling tingin ng pasasalamat at paalam. Ipasa mo ang kwento, binata. At bago pa man makakilos si Leo, itinarak ni Lolo Iro ang itim na punyal sa sarili niyang dibdib. Hindi isang sigaw ng sakit ang lumabas sa kanyang bibig, kundi ang huling salita ng ritual. Ang kanyang dugo, ang dugo ng isang santigwar, ay umagos at pumatak sa sahig. Sa sandaling tumama ang dugo sa lupa, isang nakabubulag na puting liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Lolo Iro. Ang liwanag ay mas maliwanag pa sa araw. Nilamon nito ang lahat ng anino. Sinunog nito ang kasamaan. Napatakip ng mata si Leo. Narinig niya ang isang sabay-sabay at nakatutulig na sigaw mula sa mga tiyanak. Isang sigaw hindi ng galit, kundi ng sakit at
paglaya. Ang anyo ng batibat ay sumisigaw din habang natutunaw sa liwanag. Pagkatapos, katahimikan. Isang ganap at lubos na katahimikan. Dahan-dahang iminulat ni Leo ang kanyang mga mata. Ang nakabubulag na liwanag ay wala na. Napalitan ng marahan at kulay abong sinag ng papalapit na bukang liwayway na pumapasok sa mga butas ng aso karera. Ang hangin ay malinis na, wala na ang bigat at amoy ng pagkabulok. Katahimikan. Tumingin siya sa paligid. Ang mga tiyanak ay naglaho na. Ang tanging naiwan sa sahig ay mga tumpok ng pinong abo na dahan-dahang tinatangay ng hangin. Wala na rin ang anino ng batibat. Sa gitna ng bilog, nakahandusay ang katawan ni Lolo Iro. Ang kanyang mukha ay payapa, tila natutulog lang pagkatapos ng isang mahabang paglalakbay. Ang itim na punyal ay nakatarak pa rin sa kanyang dibdib, ngunit wala ng dugo. Tila sinipsip ng lupa ang bawat patak ng kanyang sakripisyo. Hirap na bumangon si Mang Celso. May hawak sa kanyang tagiliran na nasugatan. Lumapit siya sa katawan ng matanda at lumuhod. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Tanging isang tahimik na pagyuko ng paggalang at pasasalamat. Tapos na, bulong ni Leo. Hindi para sa kanino man, kundi para sa kanyang sarili. Tapos na ang sumpa. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, may narinig silang isang mahinang tunog. Isang pag-ubo. Nagkatinginan sila ni Mang Celso. Ang tunog ay nagmula sa isang malaking butas sa sahig na nabuksan nang lumitaw ang batibat. Isang hagdanang bato pababa sa kadiliman. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ni Mang Celso ang isang gasera at nagsimulang bumaba. Sumunod si Leo. Ang hagdanan ay humantong sa isang silid sa ilalim ng lupa. Ito ay mamasa-masa at amoy lupa. At sa gitna ng silid, nakahiga sa sahig, tila mga nahulog na manika, ay ang mga bata ng baryo Aguas Negras. Naroon si Kael, payat at maputla, ngunit humihinga. Naroon ang batang lalaki mula sa Flores de Mayo. At doon, sa isang sulok, magkayakap na parang nagbibigayan ng init, ay sina Ligaya at Liwayway. Ang muling pagkikita ay isang eksenang puno ng luha at tahimik na kagalakan. Isa-isang ginising at binuhat ni Mang Celso at Leo ang mga bata. Sila'y mahihina, nalilito, at ang kanilang mga mata ay may bakas ng isang bangungot na hindi nila maintindihan. Ngunit sila ay buhay. Sila ay tunay. Nang imulat ni Ligaya ang kanyang mga mata at makita si Leo, isang tunay na ngiti, isang mahina ngunit tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan ni Leo ang kanyang kamay. Mainit ito. Ang pagbabalik nila sa baryo ay sinalubong ng bukang liwayway. Ang mga taong nagtago sa kanilang mga bahay ay dahan-dahang nagsilabasan. Ang mga ina ay humagulgol nang makita ang kanilang mga anak. Ang baryo Aguas Negras ay naligtas, ngunit ang kaligtasan ay may kasamang mabigat na presyo. Ang libing ni Lolo Iro ay dinaluhan ng buong baryo. Walang nagsalita, ngunit lahat ay nakaintindi. Ang matandang ermitanyo na dati nilang kinatatakutan at iniiwasan ay ang kanilang tagapagligtas pala. Inilibing siya bilang isang bayani. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumabalik sa normal ang buhay, ngunit mayroon ng lamat na hindi na kailanman maghihilom. Ang mga batang bumalik ay may dalang bigat sa kanilang mga mata. Isang anino ng kanilang pinagdaanan. Hindi na sila tulad ng dati.
Ang kanilang inosensya ay isa sa mga naging ani ng Aguas Negras bago umalis pabalik ng Maynila. Nagkaroon ng pagkakataon si Leo na makausap si Ligaya sa huling pagkakataon. Umupo sila sa tabi ng ilog sa parehong lugar kung saan niya ito unang pinangarap na makasama. "Aalis ka na," sabi ni Ligaya. "Hindi di iyon tanong." "Kailangan," sagot ni Leo. "Pero babalik ako." Tumingin si Ligaya sa agos ng tubig. "Mag-iiba na ang lahat pagbalik mo." Alam ni Leo ang ibig niyang sabihin. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang masayang prosesyon ay nabahiran na ng dugo at kababalaghan. Maaari pa ba itong bumalik sa dati? Siguro hindi na. Ngunit ang koneksyon sa pagitan nila, di padama, na pinanday sa gitna ng kadiliman, ay mas malalim kaysa sa anumang simpleng pag-ibig. Sa kanyang pag-alis, nakasakay sa isang lumang bus na umalis sa baryo, tinanaw ni Leo ang malawak na tubuhan. Ang mga ito'y luntian at mayabong, isang testamento sa kasunduang nagdulot ng kasaganaan at kasumpaan. Ang sumpa ay wala na, ngunit ang kasalanan ay nakatatak magpakailanman sa lupaing iyon. Habang papalayo ang bus, dumaan ito sa arko na may nakasulat na "Maligayang pagdating sa Baryo Aguas Negras." Sa gilid ng kalsada, may natanaw si Leo na isang batang lalaki na naglalaro. Huminto ito at kumaway sa bus. Kumaway pabalik si Leo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit bago tuluyang lumiko ang bus, napansin niya ang isang bagay. Ang bata ay ngumiti pabalik at sa isang saglit, sa ilalim ng sikat ng araw, nakita ni Leo ang isang kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na kulay pula. At dito nagtatapos ang madilim at madugong kwento ng Baryo Aguas Negras. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong tapat na pagsama sa akin sa bawat kabanata ng ating paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang personal na paglalakbay sa dilim, isang paghahanap ng liwanag sa mga anino ng ating kultura at mga paniniwala. Bawat salita ay may dalang bigat, tayo hapeti diditahamang. Bawat katahimikan ay may dalang takot, at naramdaman ko ang inyong presensya sa bawat hakbang. Sa huli, ang kwento ng Aguas Negras ay hindi lamang tungkol sa mga tiyanak o sa isang sinaunang sumpa. Ito ay isang paalala tungkol sa lakas ng pag-ibig na kayang harapin ang pinakamatinding bangungot sa bigat ng mga kasalanan ng nakaraan na kailangan nating harapin. At sa pag-asang maaaring sumibol kahit sa pinakatigang na lupa. Ito ay kwento ng sakripisyo, pagpapatawad, at ang katotohanang ang pinakamalaking halimaw ay madalas nagtatago sa loob mismo ng ating mga komunidad. Ngayon, nais kong marinig ang inyong tinig. Ano ang tumatak sa inyong isipan? Anong aral ang inyong napulot? Huwag kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga saloobin at komento sa ibaba. Ang inyong bawat kwento ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng Kadiliman. Ako ang inyong lingkod at tagapagsalaysay, laging nagpapaalala na ang pinakamahusay na mga kwento ay matatagpuan sa pagitan ng liwanag at ng mga anino. Paalam at manatiling ligtas sa